Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Okay, hashtag may batas pala. Ayan. Kapag may sikreto, matuto itong itago. Oh. Halos lahat kasi ng mga tao ay may pinakatatago-tagong sikreto. So maiilan na hindi lang itong itinatago sa sarili, kundi ipinababatid sa iba na piling-pili. So ang pag-iingat ng isang lihim ay maaring maging parehong kasiyasiya at isang pasanin. At sa ilalim ng ating batas, ang pagkakaroon ng sikretong malupit ay may iba pang ibig sabihin. Oo. Okay. At minsan nga ay may mga lihim. Ito, sikretong nakakagulat na kuha mula sa sulat. Minsan ay may mga lihim na ipinaparating mula sa mga liham. Kaya naman may parusa kung kukunin ng isang tao ang isang liham na hindi naman para sa kanya upang buksan at basahin ito. Nakasaad po sa ilalim ng Article 290 po ng Revised Penal Code or yung Discovering Secrets through Seizure of Communications po yan, no? As amended, na may parusang pagkakakulong na aabot sa 4 na taon at multa na hindi po lalagpas sa 100,000 pesos ang sinumang pribadong individual na kukuha ng papel, liham o sulat upang matuklasan ang lihim ng iba at ibunyag ang nilalaman nito. I-reveal, no? I-reveal. Tapos kung kinuha niya lamang ang liham, yung sulat, ngunit hindi isinuwalat ang sekreto na nilalaman nito, dito ay kulong pa rin ang aabutin na pwedeng umabot sa 6 na buwan at multa na hindi ilalagpas sa 100,000 pesos. Yan. Subalit kung ang sulat ay para sa isang minor de edad at pinakialaman ito ng kanyang magulang o guardian, hindi naman magagamit ang nasabing probisyon upang maparusahan ang nasabing magulang o guardian. Ganon din po sa mag-asawa kapag binuksan po ni Mrs. ang sulat na para sa sana po kay Mr. At may sikreto itong nakagulat, ay hindi po maaaring maparusahan si Mrs. sa ilalim po ng Article 290 ng Revised Penal Code. Diyan marami nabibisto eh. Sa mga sulat. Sa cellphone. Huli ka. Ayan, nakikita, oh. O, itago mo yung sasakyan mo, tapos tabi doon. Huli ka, Balbon. Huli. Sa mga text-text, sa cellphone. Okay. Opisyal ang nagbukas sa batas ay hindi ligtas. Ayan, sang-ayon sa Article 228 ng Revised Penal Code as amended, kung ang nagbukas naman ng selyadong dokumento na ipinagkatiwala sa kanyang pangangahalaga ay isang public officer or kawani ng gobyerno nang walang wastong otoridad o pahintulot, parusang kulong na aabot 6 na buwan at multa na 400,000 ang maaaring maipataw. Ito masaklap naman ang kahinatnan ng isang kawani ng pamahalaan na magsisiwalat ng anumang lihim na nalalaman niya dahil sa kanyang opisyal na kapasidad o maling maihahatid niya ang mga dokumento o papel at ito ay mailalathala dahil parusang aabot sa 6 na taon na pagkakakulong at multa na 400,000 pesos ang aabutin. Samantala, kung ang nagsabing opisyal ay isisiwalat ang lihim ng pribadong individual na kanyang nakuha dahil sa kanyang katungkulan o posisyon, hindi siya magiging ligtas sa parusa dahil may kulong ito na aabot sa 6 na buwan at multa na 200,000 pesos. Sang-ayon po sa Article 230 ng Revised Penal Code. Amended na yan eh. Kaya malaki na eh. May amendment na yan. Kahit yung katulong na maamo, hindi pwedeng ibulgar ang baho ng amo. Ay, wag na wag. Ika nga ng ilan, mag-ingat sa taong doble kara. May mga chismosa eh. May mga pinagkakatiwalaan ka at maamo kung karap ka. Ngunit, kapag nakatalikod ka na, ibubulgar lahat, sisiraan ka. Ay, yun. Parang himagas nila yun eh. Parang ano lang sila yun. Dessert. Ang ganitong kakilala na akala mo'y kakampi, sa ilalim pala ng batas ay hindi mabuti. Yes, nga. Bakit? Anong sinasabi sa Article 291 ng Revised Penal Code? Yes, as amended. Sabi po doon, kulong na aabot sa 6 na buwan at multa na hindi lalagpas sa 100,000 ang ipapataw sa sino mang tagapamahala, empleyado o katulong na sa ganoong kapasidad ay natuto o nalaman ang mga sikreto ng kanyang amo o prinsipal at magbubunyag ng mga naturang lihim sa Alam mo, kala ng iba walang batas dyan. May bagong batas. Diba? Kaya nga napakaganda po itong hashtag pala. Makinig kayo, manood at may matututunan kayo. Ay, yung mga pakialamer ng sulat na may sulat. Yung mga marites dyan. At mga chismosa, anong ibig sabihin ng marites? Marites, ibig sabihin na maraming kwento. Anong latest, Mari? Mari, anong latest?
Secret pala yun. recipe. Ayan. Yan Sa naman. mga restaurant naman na naisiwala, Oo, swak sa- na lasa. True. Sa panahon po kasi ngayon, Chief, na matindi ang kompetisyon sa negosyo, ang mga impormasyon na may kinalaman sa komersyo at intelektual na ari-arian ay ilan lamang sa mga pinangangalagaan ng mamay-ari ng negosyo. Kaya naman, upang mapangalagaan at mabigyan ng proteksyon ang mga namumuhunan at yung mga tinatawag na trade or industrial secrets, pinaparusahan ang mga empleyado o manggagawa na magbubunyag ng mga lihim ng industriya na kanilang employer o ng mga industrial na establishmento. Ayun, at may kulong pala. Oo, May kulong na aabot sa 4 na taon, no? At multa. May multang 100,000. Yes, at ito po ay sa parusa sa ilalim ng Article 292 ng Revised Penal Code as amended. At maliban dito, maaaring magkaroon din ng pananagutan ng taong nagsiwalat ng trade secrets sa ilalim ng ilang batas gaya po ng Intellectual Property Code of the Philippines. Kasi maraming mahilig manggaya eh. Gaya-gaya, Bawa yun. kung naklik yung Puto, ganong maya. luto ng manok, gagayahin nila yan eh. Kaya nga kung may secret, wag nyo sabihin. Kumpanya yan eh. Trade secret yan eh. May kulong yan. Pati yung mga privileged communication, hindi dapat i-reveal Chismis. basta yan eh. Oo. Dahil meron pong Rule 130, Section 24 ng 2019 Amended Rules on Evidence Yan. na may mga uri ng communication na pinapahayag sa isang tao na hindi maaaring maisiwala. Bawal. Ano yan? Yan, una, marital disqualification rule. Ang mag-asawa sa panahon o pagkatapos ng kasal ay hindi maaaring suriin ng walang pahintulot ng isa tungkol sa anumang komunikasyon na natanggap ng may kumpiyansa sa isa mula sa isa sa panahon ng kasal, maliban sa isang kasong sibil o krimen na ginawa ng isa laban sa isa o mga ascendants o Bawa, descendants rape. nito. May rape yung anak niya. Yun, pwede siya Pwede. mag-testify. Pwede. doon. Ayan, meron pa May yan. case. Attorney-client privilege. Yan. Hindi rin po maaaring suriin ang abogado nang walang pahintulot ng kliyente sa anumang komunikasyon na ginawa ng kliyente sa kanya. Physician-patient privilege. Bawal din. Doktor, pasyente. Oo, bawal din ang pagiging mosang ng isang doktor sa mga impormasyon o Oy, komunikasyon. kakalat mo si ganun, may sakit. Oo. Si ganito, may leukemia. Si ganito, bawal yun. Mosang May pala kakalat tawag yun, ha? doon. Secret yun. Na hindi nga alam ng pasyente yung sakit niya. Nakakaalam lang yung kamag-anak. Magugulat ka na lang, ano? Oo, kumakalat na. Yung pare, nangumpisal yung Yan. nagpenitento. Ano sinabi? Padre. Yun, yung Nangungumpisal penitent ako. Pwede privilege. isuwalat ba ng pare yan? Naku, dapat dalhin sa hukay ng isang pari ang anumang komunikasyon na kanyang natanggap sa pangungumpisal ng isang tao dahil hindi niya maaaring masuri o hindi siya maaaring masuri ng walang pahintulot Pare, ng nasabing tao. Pare,